Samantala, nanawagan naman ang ilang lokal na pamahalaan sa Catanduanes ng karagdagang tulong mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Virac Catanduanes Mayor Samuel Laines, na bagamat sanay na sila sa mga gagawin kapag may bagyo, kailangan pa rin daw nila ng tulong mula sa gobyerno. Narito ang balita ni Kyle Bulyas. Ganito hinagupit ni Super Typhoon Pepito ang buong lalawigan ng Catanduanes. Alas 9:40 ng gabi nitong 16 ng Nobyembre, unang naglandfall si Pepito sa bayan ng Panganiban kung saan itinaas na ng Pag-asa ang signal number 5 sa buong lalawigan. Bukod sa napakalakas na hangin, sinabayan ito ng storm surge o daluyong na umaabot sa higit 3 metro ang taas o katumbas ng isang palapag na bahay. Matapos nga ang ilang oras na pagbayo ng malakas na hangin at ulan, ito na ang kasalukuyang lagay ng Catanduanes. Maraming kabahayan ang natanggalan ng bubong habang ang ilan ay tuluyan ng nasira. Sa programang 2x2, sinabi ni Panganiban Mayor Cesar Robles na sa kasalukuyan ay maganda na ang panahon sa kanilang lugar at aniya ay parang walang nangyaring bagyo. Pero bakas aniya sa kanilang lugar ang bagsik ni Super Typhoon Pepito. Sa kanilang inisyal na impormasyon, umabot sa 488 ang kabahayang nawasak habang higit 600 individual naman ang kinailangang lumikas. Kaugnay nito, nanawagan siya kay Pangulong Bongbong Marcos upang humingi ng tulong. Ano ba kayo? First, second, third class municipality? Fifth class? Fifth class municipality po kami. Napakalimitado po ng aming pondo rito. Halos paubos na din po ng pinagkakasya namin. Oo. Kaya nung nalaman ko po na naka-receive ako ng message sa inyo na kakaroon po ng interview, parang nabuhayan at nagkaroon ako ng panibagong pag-asa na matutulungan kami ng national government. At gusto ko na rin samantalahin yung pagkakataon na manawagan sa ating mahal na Pangulo na kung po pwede po na matulungan po kami rito kasi kailangan po talaga ng aking mga kababayan yung tulong po sa national government. Samantala, umapila naman si Virac Catanduanes Mayor Samuel Laines ng tulong mula sa national government. Ayon kay Laines, kahit sanay na sila sa bagyo at alam na nila ang ginagawa tuwing may kalamidad, kailangan pa rin nila ng suporta ng pamahalaan. Mahinang bagyo, medium na or kaya super typhoon, wala namang problema sa amin. Lumalaban tayo, tinatrabaho natin. But the point is, sana in terms of rehabilitation, dapat ilagay naman sa mapa. Kailangan din namin na matulungan yung mga eskwelahan. Ang daming sira. May mga kalye na sira. So we hope na mabigyan din ng tuon. Kaugnay nito, nagtungo na ang DSWD sa Catanduanes para magpaabot ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, bago pa man tumama ang bagyo ay may nakapreposition ng 10,000 family food packs sa lalawigan. Bukod dito, sinabi ng kalihim na katuwang nila ang Department of Human Settlements and Urban Development sa pagtulong sa mga naapektuhan ng kalamidad at sa rehabilitasyon ng mga napinsalan nilang tirahan. Una kami sa DSWD, meron kaming nilalabas na financial assistance na mga naghahalaga ng mga 10,000 pesos right after a storm para makatulong sa livelihood at yung pang-agarang pagpapaayos na mga dapat ayusin. Pero papasok rin ng DSUD, ng Department of Housing, kasi meron silang core shelter assistance. Dati-dati yung programa na yan nasa DSWD, pero nung nagkaroon ng DSUD, nalipat sa kanila dahil sila may technical expertise. So pinagsasama yon. Yung assistance mula sa financial assistance mula sa DSWD, tapos yung sa DSUD na mas malaki-laki ng konti sa pagkakaunawa ko dahil para sa repairs ng tahanan yon. Sa ngayon, nagpapatuloy pang isinasagawang assessment ng mga LGU sa probinsya upang alamin ang lawak ng pinsalang idinulot ni Super Typhoon Pepito. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.